Dako na sa ibang bahagi ng gawin natin. Ito'y part din ng worship. Kanina, awitan, part ng worship. Pero ang turo't aral, mga kapatid, ay lubang mahalaga sapagkat sabi nga sa Bible ay ang turo't aral na magtuturo tayo sa tunay na pagsamba. Kaya kung walang turo't aral, hindi mo makikilala ang Diyos na sasambahin mo. Kaya dito sa turo't aral, dito mo makikita kung sino ang Diyos na yung dapat mong sambahin at adakilain. Pag mga awit lang, medyo ano pa yan, medyo parang simbolo lang pandating eh. Pero pagdating sa turo, diyan mo may pakikita yung lalim mo patungkol sa pagsamba. Kaya yan ang lubusang napakahalaga. Part ito ng worship, pakikinig ng salita. At siguro dito tayo lubusang tumutok, mga kapatid. Hallelujah. Awitin natin yung awit na Here We Are, Brad. Sa key of F. Hallelujah. Draw it all down. I-plus mo. Forever in my life, you see. Hallelujah. At tayo umawit, mga kapatid. The season, cover me with your hand. Atin purihin ang ating Panginoon. Atin siyang i-welcome. Sapagkat sabi nga sa Bible, siya yung salita at ang salita ay Diyos. I look to you, and I wait on you, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your everlasting to me. Pastor Ed? And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it. For the last time, sing this song with all our hearts. Amen. Glory. A hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go.
Amen. Glory, glory. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Amen. Through it all. Okay, let's open our Bible in the book of Matthew, chapter 16. Simulan sa verse 1. The Pharisees also with the Sadducees came and desired him that he would show them a sign from heaven. He answered and said unto them, When it is evening, you say it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, you can discern the face of the sky, but you not discern the signs of the times. A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Teach me thy way, O Lord. Psalm 86, verse 11, I will walk in thy truth, unite my heart to fear thy name, and I will praise thee, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify thy name forevermore. Tayo po'y mag-pray. Hallelujah. Glory to God. Mapagpala at mahabaging Diyos, sa umagang ito, muli po kaming dumudulog sa iyo, humihingi ng iyong banal na pangunguna at patnubay, na ito'y aming matanggap sa umagang ito, na magiging kasagutan sa aming mga katanungan, kasagutan, Panginoon, sa aming mga panalangin, at magiging comfort sa aming mga kalungkutan at kalumbayan. Ikaw ang patuloy na umaliw sa bawat isa at tumugon ang lahat ng pangangailangan. Take control of this service. Ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan ngayong umaga, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang mga salitang ito. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po yung makaupo na. Glory to God. Maganda umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, kaibigan, kapiling ngayong umaga. At pakikiisa sa mga o pakikiramay sa mga kababayan din natin na binawian ng buhay sa isang dilubyo na ito na ating pinagdaanan. I believe na ang Panginoon po ay may layunin. Sinabi niya, all things work together for good to them that love the Lord. Okay, at ito ay mensahe ng Diyos sa atin upang ang bawat salita niya ay ma-confirm, mag-come to pass para sa ating kapanahonan. Nais kong i-share ito message na the end time sign. Okay? Yung tanda sa huling kapanahonan. Glory to God. Sabi rito sa isang quote, bilang bahagi ng ating introduction, now along with what I have just said, recall the vision of Daniel. Sabi, last part of the image, the last world power was in the pit. That was iron and clay. See the iron in the Roman Empire, but now it is no longer solid iron. Clay is mixed in it. Yet it is there and running. World appears in both the democratic nations and the more despotic ones. The Romish church is in every nation. It is mixed up in it at all. Let me give you a little something on the iron and clay. Remember when Khrushchev beat his shoe on the desk at the UN? Meron pong isang pagpupulong ng mga 1960s or up, yung tinatag na pinuno ng Russia at pinuno ng Amerika ay nag-meeting. There were the 5 Eastern nations,
there and 5 western. Khrushchev spoke for the east, and President Eisenhower for the west. In Russian, Khrushchev is clay, and Eisenhower means iron. The two main leaders of the world, the two big toes of the pit of iron and clay, were side by side. We are in the end of it at all. So yun po yung 1960s pa na pagpupulong. Natupad yung hula ni Daniel na maghahalo yung tinatawag na iron and clay sa bahaging paa ng larawan. Nakakita si Daniel na isang pangitain ng isang image na merong head of gold, breast of silver, bronze, okay, silver breast, yung bewang at paa ay ang tawag dito ay bronze, at yung paa, yung toe ay iron and clay. Magkahalo pong bakal at putik. So yun po ay propesya sa uling panahon na in these last days maghahalo ang Eastern and Western Empire. At yun po ang senaryo nangyari sa UN, 'di ba? Binigay po ng Russia, ng Eastern, ang kanyang power sa United Nations. Amen? At doon ang kanyang full support. At doon naganap yung paghahalo nila ng iron and clay. Okay, yun po ay sa propesya, may nahulog na bato, hindi malaman kung saan galing, at nadurog yung tinatawag na imahe, na wasak. Wasak, pati yung paa. Kaya sa huling kapanahunan, di ba, meron pong tinatawag na isang kapangyarihan na dudurog doon sa tinatawag na Eastern and Western. Wawasakin po ang tinatawag na religious and political ang tawag dito, alliance na nagaganap sa mundo sa pamamagitan ng isang bato. At ang bato ay nag-iisang bundok. Sabi doon sa pangitain, malaking bundok. At yun po, mga kapatid, ayon sa propesya, ay ang Church of the Living God na tumayo. Diba? Winasak niya ang Gentile Empire, Gentile Kingdoms, winasak niya. Winasak niya ang political at religious, at nanatili lang yung tinatawag na super church and super race. Yun ang Church of the Living God. So yun po ay magka-come to pass. Diba? Kaya yung bato na yon ay si Kristo, na kanyang dinudurog ang lahat ng tinatawag na gobyernong bunggo sa kanyang gobyerno. Kaya sabi sa Isaiah, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, diba? At siya'y magkakaroon ng kaharian at gobyerno na hindi magigiba. Kaya pansinin po natin na yun po ay paparating na. Yun ang tinatawag na paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Oh, glory to God. Nice kong bumasa pa ng ilang pang mga quotes dito. Now, sabi dito sa Thyatiran Church Age, sa 2:3-8. Then see this, what we have been trying to show you, the seed of death that started in the first, this seed of organization has finally grown into the tree, in which every foul bird is lodged. In spite of her claims that she is the giver of life, she is the giver of death, her fruit is death. They that partake of her are dead. The mighty world church system that pulls the world, that in her is physical and spiritual salvation, deceives and destroys the multitudes. But not only is the death personified, but is dead carrion creature will be itself put to death, with death which is the lake of fire. Oh, that men will perceive what their end will be. By remaining in her, come out of her. For why will ye die?
So mga kapatid, sa huling panahon, nagaganap po ang uniting everywhere. No, merong tinatawag na uniting ng nations, uniting ng churches, uniting ng tinatawag na iba't ibang institution. Amen? At yan po ay sign ng end time. Ang sign ng end time, magaganap ang lahat ng uniting. Diba? Nakita niyo ba yung nangyari sa Sweden? Uniting ng mga homosexual. Nagpaparada po sila, nagpaparade sila. Then, suddenly, yung kalsada, mga kapatid, nagkaroon ng sinkhole. Dalawa pong karo yung nilamon ng buo. Nung tinatawag na sinkhole at napakalalim at hindi nila masaklolohan. Ano po iyon? Diba? Diretsong hell po yun. Napakalalim. Yung bottomless pit yun. Can you say amen? So ano po yung mga nakikita natin na trahedya sa ating kapanahonan? Dahil abomination po yun eh. Diba? Yun tinatawag na changing ng tinatawag na pagpapalit ng tinatawag na kasarian. Amen. Kung yung pangangalo niya, pakikapid ay kasalanan, mas worse na po yun. Diba? Ayan, nilamo ng buo. Yun tinatawag na dalawang karo. Diba? Kaya sinunog ang Sodom and Gomorrah dahil doon sa ganong sitwasyon. Diba? Nais po ng Panginoon na ipakita na sa huling panahon na ito'y kahatulan na. We are living in the edge. Amen? Sabi na iba, mercy pa to, grace pa to. Hindi na po mga kapatid. Ito po ay judgment day. Ito na po yung sinasabi sa Biblia na doomsday. Totoo ba yan, Pastor? Sapagkat tayo po ay nasa dulo na ng panahon. Papunta na doon sa 3 taon at kalahati. Yan na po ang pinakamatindi, yung 3 taon at kalahati. Ang tawag po doon ay Great Tribulation. Wala pa po tayo ron. Pero, bago mangyari yon, magaganap muna ang uniting, ang pag-agaw. Amen? Kaya, tayo po'y maging handa, ating tiyakin, siguruhin ang lahat ng uniting na ating sinasamahan. Baka uniting yan ng demon, uniting ng devil, uniting ng tinatawag na politics, uniting ng system of man. Kailangan maging aware tayo kung anong klaseng uniting ang ating sinasamahan. Dahil sa huling panahon, merong uniting time and sign. May nagaganap. Sa end time, may nagaganap na mga palatandaan. Okay? Na-mention ko noon last Sunday, bago po nangyari yung yung hurricane or ang tawag natin diyan na typhoon. 'Di ba? Ay meron pong alignment ng planet, 'di ba? Nangyari nung November. Okay? May tragedy na Bohol earthquake. May tragedy na tinatawag nating Yolanda. Yan ay sign of the time. Tanda ng huling kapanahonan. 1965, alam nyo ba na mention ni Burbanam kung bakit ganito ang ating panahon? Babasahin ko sa inyo mamaya. Na-mention niya yung tinatawag na bagay-bagay na yan na dadating sa atin sa kapanahonan. Okay, at yun po ay nais kong basahin mamaya. Now, I want to read from 2 places of the writings of the Lord, and I want to read first from the book, the Psalm 86, and then I want to read from Matthew 16, 1-3. May dalawa pong uniting na nagaganap. Isa uniting kay Lord, isa naman uniting ng tinatawag na false uniting. And I want to read portion of this Psalms. Okay? And I want to announce this, the uniting time and sign. Sabi niya, that sounds kind of complicated. Uniting time. That's what it is now. And the signs of the uniting time. Meron pong tanda, mga kapatid, ang pag-iisa ngayon. The Bible said that He will burn her children with fire. How many knows that? The Bible says so. Mga kapatid, kung yung tubig po, di ba? Talagang kagimbal-gimbal na eh.
Tama, mga kapatid, yung bagyo po na napakalakas, kagimbal-gimbal na lalo pa po yung apoy. Sabi po sa Revelation 18, and I will kill her children with fire. Hindi po pala tubig ang tatapos. Kumbaga ang finishing touches ay apoy. Right? Diba? Sabi ng mga testimonyo, talagang dilubyo na po ito. Talagang grabe na. Yung himpapawid, tanghaling tapat, naging itim. Diba? Naging itim. At yung hangin, humuhuni na parang batang umiiyak. Diba? At yung mga pader, nanginginig at nayayanig at nagbabibrate. Mga kapatid, bagyo pa lang po yun. Pero sabi ng Biblia, Revelation 18, and I will kill her children with fire. Paano po yun, mga kapatid? Apoy pala ang tinatawag na magiging pinali. The Bible said that the wheat and the tares will grow together until the last day. Lalago pareho ang mga mabubuti at masasama. Ay sa panahon na ito, sa dulo ng panahon, ito na yung time, he that is filthy be filthy still. Ang masama ay magpakasama na. Itodo mo na kasi sayang din ang panahon mo. Kung hindi mo pa ito todo, dahil hahatulan din Diba? Ang sangkatauhan. At ang mabuti ay magpapakabuti na. Ito todo na nila rin ang pagpapakabuti. Diba? Ayan, makita po natin, diba? Sa panahon na ito na, and burn them, and the wheat will go to the garner in that. Is that right? And the tares are binding themselves together in organization and confederation of churches for the atomic burning. Exactly right. But the church is getting ready to go to the garner. Just yung garner ay pulled. Just as sure as the world in the rapture, for the pre-woman won't be heir with the bondwoman. Amen. Hallelujah. Kaya makita po natin, may magaganap na pag-asa. May pag-agaw. Diba? Pag yun pong nababalitaan natin na tinatawag na parang wala nang makakaligtas, bago po mangyari yun, may pag-agaw. Diba? Kaya yung sinasabi ni Brother Olding, pumantay daw yung Tagaytay. At saka yung tinatawag na mga parting bulubundukin dyan, ang tinatawag na Rizal ang tubig. Mga kapatid, rapture na po yan. Kung maganap man yan, ay rapture na. Kasi end of Philippine civilization. Diba? Wala na. Kung yan po, mga kapatid, ay literal o spiritual, yung kanyang sinasabi. But I believe with all my heart, ang bride, before na dumating ang tribulation, tayo po iko-caught up. Dahil may naganap sa atin na uniting. May pagkakaisa na naganap sa atin na uniting. And another scripture, uniting naman ng mga anak ng Diyos. Psalm 86, bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trust in thee. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. For thou, Lord, art good, and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. So in the last days, they that call upon the Lord, diba, shall renew their strength. Diba? They shall walk and not faint. They shall run and not be weary. Kaya ito yung hula sa huling panahon. Sa huling mga araw, ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kailan kaya yung araw na yon? That day, sabi, is this day. Yun ang araw na kapag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas ka. Kaya nais ng ating Panginoon na tawagin ang kanyang pangalan. Hindi lang sa panahon, mga kapatid, ng kagipitan. Hindi lang sa panahon ng suliranin. Kundi sa panahon na ito. Sapagkat ito na yung last day. Amen? Kumbaga sa eroplano, ito na yung last call. Di ba? Pag sumasakay kayo ng eroplano, kami madalas nalilate. This is the last and final call.
Diba? Cebu Pacific, flight number, ganito, ganito. Oh, it's boarding time. Kailangan makahabol ka nun. Pag hindi, patay. Diba? Next flight. Kaso wala nang next flight. Sa rapture, wala nang next rapture. Diba? Isa lang ang rapture. Can you say amen? Isa lang ang rapture. Wala nang next rapture. Hindi na ulit tatawag ang Diyos ng another rapture kung may maiwan. Kaya kinakailangan maging handa kayo. Be ready. Diba? Maganap sa atin yung tinatawag na pakikipagkaisa. Uniting. Kaya dito mga kapatid, ang tinatawag na mga Pariseo, Saduceo, ay nalalaman nila ang mga kaganapan sa kalangitan. I'm talking now of uniting time. The Pharisee also with Sadducee came, tempting him, desiring him that he will show them a sign from heaven. And he answered and said unto them, when it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, it will be lower, foul weather today, for the sky is red. Lowering, O ye hypocrites, you can discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of time. The Lord add His gracious blessing. Ang bride ay merong ability to discern the signs of the time. Ang bride, mga kapatid, ang nakakakilala ng tanda ng kapanahunan. Amen? Dahil tayo ay tinatawag na part ng Word. Tayo ay Word. Kaya every creature na part ng Word, ng nature, nakaka-discern ng tinatawag na signs of the time. Kaya mga kapatid, tignan niyo po yung mga langgam, pag malapit na po ang tag-ulan, naghahanda na sila. Dahil nalalaman nila, babaha, at hindi na sila makakapulot na mga makakakuha ng kanilang makakain. Kaya nararamdaman nila, pag malapit na yung mga June, nag-iipon na sila ng kanilang mga pagkain. Dahil nature sila eh. Kalikasan sila. Nadidiscern nila yung signs of the time. Ay, ang mga geese, di ba? Ito sa tinatawag na ibang bansa, nagtitipon-tipon sila pag malapit na ang snow, sila po ay magtitipon-tipon at sila ay lilipad. Papunta dito sa lugar na walang snow. Pagtapos na ang snow time, babalik na naman sila ron sa lugar na yon na kanilang inalisan. At bago po sila, mga kapatid, lumipad at umalis, nararamdaman nila ang tinatawag na isa't isa. Meron silang tinatawag na mga lingwahe na hindi natin naiintindihan. Mag-iingay na sila. Diba? Mag-iingay na sila ron. Pag meron ng sound na nagaganap na ganon, hindi natin alam kung paanong sound yun. Maaring kung interpret natin, oy, maganda-handa na kayo. Malapit na tayong lumisan. Bawal ang lazy. Bawal ang tinatawag nating idle. Wala nang idle moment sa atin ngayon. Kailangan maging busy tayo. Maraming mga ingay doon, yung mga wild geese. Pagkatapos ng pag-iingay, lilipad na po yung pinaka-leader. Lilipad na. Susunod na, mga kapatid, yung iba pang mga ibon. Naka-letter B po sila eh. Di ba? Letter B. Kaya habang lumilipad sila, naka-B-shape sila, mga kapatid, na lumilipad. Pag ganun yata, nandun yung leader sa gitna. Yung mga nasa likod, pag napapagod sa paglipad, sisigaw lang yon, palit! Yung nasa unahan na nagpapahinga o lilipat do sa likod, grabe po mga kapatid, yung kanilang intelligence. Kasi pag nasa unahan ka, gano'n ka lang. Kasi may portion eh. Tinutulak na lang yan. Nakagano'n na lang. Nakapagpahinga ako ng 1 oras. Yung nasa likod, hirap na hirap yun. Yung mga nasa likod ng B-shape, hirap na hirap yun. Sisigaw naman yun, oh, palit! Lipat na naman yun, hanggang makatravel sila ng isang continent. Biruin mo yung lalakbay nila, napakalayo. Diba? Meron silang harmony.
Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, kailangan may harmony. May understanding. Diba? Kaya sabi doon sa awit, mayroong uniting na magaganap sa bride, sa mga magkakapatiran. Diba? Mayroong magaganap na pagkakaisa at pagkakasundo. Hindi pa lang natin magawa dito, mga kapatid. Wala pa yung full force ng tinatawag na Holy Ghost. Pag nandyan na yung full force ng Holy Ghost, ilang araw na lang iniintay natin, all things in common. Magaganap yan sa church. Diba? Kasi pag ginawa mo yan ngayon, mag-aaway-aaway. Diba? Na yung tinatawag na financial and church magiging isa. Diba? Nangyari yun sa Book of Acts. Kasi kung maiksi na ang panahon, diba? Ang ating mga kayamanan kukunin ng Antichrist. Kukunin nila ang inyong mga lupain. Kukunin nila ang inyong mga property, kagaya na naganap sa Dark Ages. Kaya kung maiksi na ang panahon, at nireveal ng Panginoon na direkta sa ating kapanahunan, yun na po ang magaganap. Iiwan na po natin ang mundong ito. Sino pong gusto magpaiwan pa sa mundong ito? Yung asawa ni Lot, lumingon. Dahil naalala niya ang mundo. Naalala niya ang mga amiga niya, amigo niya, mga relatives niya, tinignan niya eh. Kasi masusunog eh. Eh nakatakas na siya, naging haliging asin siya. Kasi ang puso niya nandoon. Kaya kung ang puso mo nandito sa salita ng Diyos, mapalad ka. Pero kung ang puso mo nandoon sa sanlibutan, kawawa ka, delikado ka. Pag umikot yung destroying angel of death, mapapahama ka. Dahil sabi sa Bible, when I see the blood, I will pass over you. Hinahanap niya ang may dugo. Lalampasan niya. Can you say amen? May mga loved ones kayo, nandun. Diba? Through prayers, iningatan din sila dahil loved ones nyo rin sila eh. Kahit hindi sila believer. Diba? Dahil pag sila ay mamatay at masaktan, masasaktan kayo. Ay ang ginawa ng Diyos kay Lot, lumabas na lang kayo dyan, Lot. Dahil hindi na mapipigilan ang galit ko, gugunawin ko ang Sodom at Gomorrah. Tumakas si Lot. Can you say amen? Pero ang Diyos, mga kapatid, ay wala nang pakialam kung ang puso mo ay hindi sa Kanya. Kaya si Mrs. Lot tumingin, naging haliging asin. O, ibig sabihin, wala eh. Diba? Talagang naka-ordain siya na ang heart niya nandun sa Sodom and Gomorrah. Ngayon po, merong modern Sodom and Gomorrah. Diba? Yan po yung tinatawag na Twin City. Yan yung LA. Diba? Nandiyan dyan yung Twin City. One of these days, sabi ng message ng propeta, thou calling by the name of angel, one of this day, you will sink. Diba? In the bottom of the sea. Miles from the sea level. And I saw sharks. Diba? Sabi niya, swimming doon sa tinatawag na mga mall na lumubog. Prophecy yun, mga kapatid, hindi prediction yun. Nakita niya ang California. Lumubog. Yung St. Andreas Fault. Nabiyak. Bumitaw. Lumubog, mga kapatid, yung California. Yung California po, pag dumaan yung submarino sa ilalim, nakakadaan. Nakakadaan sa ilalim nung mismo doon sa California. Eh, mga high-rise nakatungtong doon. Nasa tabing dagat siya. Siya'y hinulaan kagaya sa Capernaum na nabura, mga kapatid, sa mapa. Dahil nandiyan dyan ang mga Hollywood, celebrity, ang mga nude, lahat, mga kapatid, ng tinatawag na mga worldly, Satanism, nandyan lahat sa lugar na yan. Kaya ayon sa hula, lulubog. At hindi na natin yan makikita. Yan ang aking pananaw. Hindi na natin makikita yan. Kaya makita natin dito sa ating paksa na ating pinag-uusapan. Nais kong basahin itong connected sa kaganapan sa ating kapanahunan. Okay. Sabi niya dito sa 78, what's nature?
Oh my, nature. If you'll just watch nature, it does the same thing. Nature is God's calendar of signs. Pwede mo yang i-plus dyan, Brother Ryan. Did you know that Jesus told them to watch nature? Minamasdan nyo ba ang kalikasan? Sabi ng message, masdan daw natin ang kalikasan. Ako, minamasdan ko, nag-observe ako sa mga constellation. Aware ako kung may alignment ng planet, kasi pag may alignment ng planet, merong great gifts or great judgment. Pag may mga comet, merong mga war, may mga famine, may drought, may earthquake. Kaya what's nature? It does the same thing. Nature is God's calendar of signs. Ang kalikasan na iyo nakikita ay kalendaryo ng Diyos ng mga tanda. Did you know that? Jesus told them to watch nature. The sea will be roaring. Diba? Nag-aalimpuyo yung dagat. See? And there be different things. And earthquakes in diverse places. Mga lindol sa iba't ibang lugar at dako. The national stripe. Sinabi lahat dito ni Barbanam. Ano po nangyari sa Bohol? Ano yon? National stripes. Tama, mga kapatid? Sambuanga pala. Ano nangyari sa Sambuanga? Diba? Yung MI at saka yung gobyerno naglaban. National stripes. Ano nangyari sa Bohol? Earthquakes. Signs in the heaven. Ano po nangyari sa ating mga impapawid? May mga UFO na lumilipad. Investigating judgment. Diba? Hindi po siya extraterrestrial eh. Yun po mga kapatid ay angels. Saan ba yun, Brother Ray? May nakitang isang angel bumaba. Alimutan ko na, may nagbanggit siya. Saan yan, sister? Hindi ka madinig? Indonesia. Nung lalapitan ng mga tao, nawala eh. Diba? Naging parang apoy. So, ano po yung mga sign na yan na ating nakikita? Yung pong Makati, may lumilipad yan eh. Iniimbestigahan kung gaano karami yung death toll. Yung Quezon City, may umiikot-ikot. Tinitignan kung gaano karami yung mamamatay. Investigating judgment. Alam nyo ba yan kung kailan yan? Hindi natin alam. Pero alam natin, yan ay signs of the time. Yan ay end time sign. Can you say amen? Sabi dito sa message, earthquakes in diverse places, national stripe, signs in the heavens, signs on the earth, everywhere there be signs of this coming time. Amen? Watch the clouds. Pati daw clouds, masdan natin. Diba? Hindi lang si Ka Ernie, hindi lang si yung sa tinatawag na sa Weather Bureau. Tayo rin daw. Watch the clouds. Before the clouds can bring up a rainstorm, you know how it's done. Several little clouds get together and make one big cloud. Doon sa karagatan, maliliit na tinatawag na clouds, nagsasama-sama, nag-unite doon sa karagatan. Palaki ng palaki, and can bring up a rainstorm. You know how it's done. Several little clouds get together, make one big cloud. Well, this one's got a little bunch of wind blowing it. This other one's got a little bunch of wind blowing it. And they all blow together. Nagsama-sama sila. Then they got a hurricane. See? They unite before they can have the storm. And they have to. Yan yung nangyayari, mga kapatid, sa atin. Di ba? Hurricane ang kinreate. Maliliit lang na mga, sa Bisaya, tawag nila, subasco. Maliliit lang na unos. Pag nakita ng isang unos, lika, join, let us join. Magjo-join yun. Join forces. Lahat ng mga unos doon na maliliit, magsasama-sama. Palakas daw ng palakas, sabi ni Barbanam. Hanggang maging isang Hurricane Katrina. Hurricane Yolanda. Ano po nangyari, mga kapatid? Yun ay tinatawag na devil powers na nag-iipon-ipon, mga kapatid.
At lahat na madaanan nila sa kanilang harapan ay wawasakin nila. Yung storm, demonyo po yun. Twister, demonyo po yun. Kasi wala po yung tinatawag na ginagalang. Sabi ng mga media, takbo tayo sa simbahan. Gagalangin itong simbahan. Mga kapatid, unti-unti nakikita ng media, nayayanig yung simbahan, nalalagas, nauubos. Yung mga yero, iyak siya. Demonyo ba may ginagalang? Wala. Kahit general ka, kahit na presidente ka, hindi ka gagalangin yan. Demonyo yan. Kahit relihiyon. And you say, ay talaga, tinalupan po lahat halos ng simbahan sa Eastern. Wala pong tibay-tibay. Sabi tuloy ng mga iglesia, kami ginalang. Sabi naman ng mga Katoliko, katatayo lang kasi, kaya nakasurvive. Naano yun sa FB. Mga kapatid, ang kalikasan, wala pong sasantuhin. Diba? Kapag siya po ay umatake. Kaya yung nangyari po sa atin, nape-predict na rin pala ng mensahe kung paano nagaganap. Can you say, amen? Watch the ducks and the geese unite themselves together before they leave their country. Tayo po, bago natin iwan itong ating ginagalawan, itong ating tirahan, meron mo ng mga tanda na makikita sa atin sa isa't isa. Ano yan, pastor? Bakbakan ba yan na magkakapatiran? Ay, hindi. Awayan ba yan? Hindi. Ito'y pagmamahalan ng mga magkakapatiran. Ito'y uniting ng brotherhood. Ito'y pagkakaisa ng pamilya. Ito'y pagkakasundo ni nanay at ni ate. Pagkakasundo ni kuya. Diba? At ni tatay. Pagkakasundo ng buong pamilya, uniting ng tinatawag na family. Uniting ng church. Uniting, mga kapatid, ng body. Yan ang magaganap before the rapture. At habang sila'y nag-unite, nag-iingay sila. Diba? Hindi ko lang magaya yung sound ng duck. Pak, 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 pak. Paingay na ng paingay. Pak, 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 pak. Paingay na ng paingay. Kung nasa bahay ka lang, steady ka lang, hindi ka nag-iingay, there is something wrong. Diba? Kailangan mag-ingay ka. Ano yung pag-iingay? Pag-share. Pagpopropesiya. Diba? Pagpopropesiya yun, yung pag-iingay ng mga dark nature yun, nagpopropesiya na sila. Malapit na tayo umalis. Bakbak na ng bakbak si nanay. Tanghali na, malapit na tayo umalis, mag-church na tayo. Prophesying. Nanguhula sila ng mga mensahe. Pinipreach na nila ang mga mensahe dahil malapit na silang umalis. Can you say amen? Ang true church, ang true bride, ang true body na i-rapture ng Diyos, magpoproduce siya ng sound. At yung sound, mga kapatid, ay certain sound. Isang certain na turo. Isang tiyak na aral. Hindi pa tsamba-tsamba, kundi tiyak. Can you say amen? Kayo, bakit kayo? Parang hindi kayo natatakot. Parang hindi kayo nag-aalala. Paparating na yung Yolanda. Ano pong ginawa natin? Pinanalangin natin. Diba? Sinabi natin, Yolanda, wag kang dadaan sa Central Luzon. Lumihis ka. Layuan mo ang mga bride. Bakit wala bang bride doon? Yun lang. Hindi lang natin alam. Can you say amen? I believe with all my heart, mga kapatid, ang malaking volume ng bride nasa Central Luzon. Sa Visayas, meron din. Can you say amen? Kaya, pray, pray, pray. Ayan na po, papalapit na. At praise be to God, hindi po sa atin dumaan. Nasaan kaya tayo pulutin kung dito dumaan yan? Diba? Kaya grabe po, mga kapatid. At tatapos lang natin ang habagat. At tatapos lang natin ang, ano ba yun? Undoy. This world is falling apart. Kalikasan na po yan. Kung saan-saan dako. Paikot-ikot. Dahil ang panahon na ating kinabubuhay ay judgment day na. Kinakailangan meron kang taglay na tinatawag na dugo. At ang dugo ng ating Panginoon ay ang mensahe na ina-apply natin sa ating heart. Sinasampalatayaan natin ang mga aral at turo ni Kristo
yun ang ating protection. Yun ang ating refuge. Diba? Ang tunay na refuge, mga kapatid, ay ang Word of God. Kapag ito'y taglay mo, ikay protektado ng Diyos. Can you say amen? Hallelujah. Kaya I believe with all my heart na alam na ng Diyos, nakita niya na ang lahat at ang mga bagay-bagay para gisingin ang bansang ito. Hindi lang ang bansang ito, ang mundong ito. Magbalik loob na ang lahat ng kanyang mga anak. Matawag na ito sa kanyang fold. Fold. Diba? Yung plaque. Sapagat ang rapture ay malapit nang dumating. Eh sabi nga nun, what's the duck? The geese unite themselves together before they can leave their country. They unite together. You can see them flying from this pond to that pond. From here to over there. All of them getting together. Trying, uniting. Getting ready for their take-off. See? It's just, that's nature. And God created nature. And nature works by the plan of God. It's a law. An unwritten law of God that nature works according to His law. Can you say amen? Nature works according to His law. Amen. Ipinapakita po, mga kapatid, ng tinatawag na kalikasan, na isang araw, mga kapatid, ang mundong ito ay magiging tinatawag na chaos. Diba? Pinapakita niya na itong mundong ating tinatayuan ay magiging chaos. At hindi na makakalibre. Magaganap ang tinatawag na Armageddon. Masusunog, mga kapatid, ang mundo. Kaya sabi sa Bible, I will kill her children with fire. Sino yung her na tinutukoy? Yun ang Mystery Babylon. The great whore. The mother of all harlots on earth. Which is the church. Kaya ang church, ang tinutukoy dito, ang institution na tinutukoy dito, yung tinatawag na whore, yung tinatawag na harlot. Merong religious institution which always involves in politics. Diba? Involves in killings, in witchcraft. Which religious system, mga kapatid, na humahalo sa witchcraft? Pansinin mo, ang Mormons, hindi. Ang Seventh Day, hindi naman nag-aano ng witchcraft yan. Diba? Lalo ang born again. Anong religious system ang nai-involve sa witchcraft? Diba? Roman Catholic Church. Which religious system involves in idolatry? Roman Catholic Church. We did not hate the people, but the system. Ako rin ay Roman Catholic Church. We sell images. And we build images. Yung uncle ko, gumagawa ng mga life size na mga santo. Ako tagalihan nung bata ako. Pinsan ko taga-pintura. Tinutok-tok-tok-tok niya lang yun. Uy, sabi niya, kahoy lang to, di ba? Oo nga, wala pang basbas eh. Yun ang aming mindsetting. Tayo lang ang gumawa nito eh. Di ba? Mamasimasilyahan niya. Pananaw niya, hanggat di pa nadadala sa simbahan, kahoy pa rin yun. But we believe, mga kapatid, yun ay idols. Ang Diyos ay mapanibuguing Diyos. Sabi niya, wag niyo akong itulad sa mga kahoy, sa mga bato, sa ribulto, sa tanso na hindi gumagalaw, may mata, hindi nakakakita, may mga tenga, hindi nakakarinig. Ako'y buhay na Diyos at hindi namamatay. Yun ang tinig ng ating Panginoon. Kaya nagigrieve siya. Mga kapatid, bakit po itong tinatawag na sistema ng ating pamahalaan ngayon ay puno ng sumpa? Hanggat hindi ginigiba yung shrine doon sa Ortigas. Diba? Yung shrine, mga kapatid, may curse. Diba? Na ang gumawa niyan, yung tinatawag na sistema ng gobyerno natin. Dahil ang ating gobyerno ay, ano po mga kapatid, majority ay Catholic. Pagan. Kaya pag paganism, mga kapatid, may curse.
Di ba? Yung ibang mga bansa na hindi paganism, walang curse. Ang nakalagay sa pera nila, in God we trust. Ang nakalagay sa pera natin, trust in His people. The secondary, trust in God. Pangalawa na lang ang Diyos. Pero sa ibang mga bansa, ang nakauna sa kanila, Diyos. In God we trust. Kaya mga kapatid, may curse. So sa kabila ng curse ng mundong ito, may nagaganap na uniting. Kailangan makipag-isa ka na, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Amen. Dahil marami pa po na nakaumang na tinatawag na delubyo sa mundo. Diba? Ang makakatanan ay ang may dugo lamang ni Kristo. Can you say amen? Sa umagang ito, may dugo ka na ba ni Kristo? Kailangan mong matiyak na ikaw ay napahira na ng dugo ni Kristo sa iyong puso. Dahil everywhere, kahit saang lugar, kahit saang dako, nandiyan na po yung tinatawag na judgment ng ating Panginoon. Kailangan natin masiguro na taglay-taglay natin, mga kapatid, ang dugo ng ating Panginoon. Now notice, the eternal sign. Meron daw sign na wag nating makakalimutan. The super sign. They've got Superman today. They've got fiction of Superman, all these other kind of super things. But the church has got a super sign. God back in the church manifested in human flesh. God united with man. He sure a super sign. So, ang bride din daw ay mayroon super sign. Ang pinaka-super sign sa ating kapanahunan ay ang sign na hindi na-recognize ng mundong ito. Ano ang super sign na hindi na-recognize ng mundong ito? It is God in human form. Again. Can you say amen? Ang sign na binigay ng Diyos sa Nineveh ay ang sign ni Jonah. Ano ang sign ni Jonah? Sign of a prophet. Ang mga taga-Nineveh, ang Diyos nila ay ang isda. Ang dinidiyos nila, isda. Yung mga revolto nila, malaking isda. Kaya sinugo ng Diyos, mga kapatid, si Jonah. Si Jonah aayaw-ayaw, "Oh Lord, nakakatakot po sa Nineveh. Ang babangis po ng tao. Kaya paano po ako magpipreach doon? Hindi nila ako i-recognize. Jonah, sinusugo kita sa Nineveh." Ginawa ni Jonah, nag-isip siya ng paraan. Tarsis na lang. Ministry din naman ito eh. Sumakay siya ng barko, papuntang Tarsis. Habang nagbabiyahe na yung barko sa Tarsis, sumama, nagkaroon ng cyclone, alon, malakas. Hanggang ang mga tao nagtaka na, ano tong ganda-ganda ng ating paglalakbay, biglang sumama. Ang mga tao po, nag-observe ng sign. Baka naman may isang malas tayong kasama rito. Magpalabunutan nga tayo. Yun ang nangyari, mga kapatid. Sabi ni Jonah, wag na. Umabot ba sa palabunutan? Umabot pa ba o hindi na? Hindi na, umami na si Jonah. Sabi, wag na. Ako ang dahilan ng lahat ng kaguluhan ng dagat. Diba? Pag-aalimpuyo ng karagatan, pagsama ng inyong paglalakbay, ako ang dahilan. Bakit? Fugitive ka ba? Hindi. Ako ay preacher. O, hindi. Dapat nga gumanda ang aming paglalakbay. Preacher ka eh. Preacher ako na running from the presence of God. Yun naman pala eh. Backslider ka pala. Anong gagawin namin sa'yo? Ang backslider po, hindi ibig sabihin katapusan na ng ating paglilingkod. Hindi. Sabi ni Jonah, para kayo maligtas, itapon niyo ako sa dagat. Paano ka na? Bahala na ang Diyos na pinaglilingkuran ko para maligtas kayo. Tinapon si Jonah sa dagat. Then ang Diyos nag-create ng isang special fish. Kaya tinawag na special fish yun, parang submarino. Sabi ng mga Christian Science, submarino yon nung panahon na yon. May sinakyan siyang submarino. Pero sabi po ng Bible, special fish. Na pwedeng lumunok sa tao at makapagpahinga siya ron sa loob ng belly ng whale for 3 days. Kaya nung nalunok siya ng whale, hindi naman siya nalusaw sa tiyan, niluwa siya sa Nineveh.
Napakalaking isda, dumaong doon sa dalampasigan ng Nineveh. Binuka ang bibig, tumayo si Jonah. Sabi ng mga tao, "My Lord and my God." Sumamba sila dahil ang Diyos nila dumalaw sa kanila at bumuka ang bibig. Nilabas ang isang tao. Kaya lahat ng sabihin ng tao na yon, pinaniwalaan nila. Yun po ang istorya. Diba? Ang propeta ay galing sa mouth ng Diyos. Tama, mga kapatid? Ang Diyos nila ay balyena. Binuga ng balyena yung tao. Kaya kahit ano sabihin ng tao na yon, para sa kanila, propeta yon. Sabi ng Diyos, "Jonah, manghula ka. 40 days and 40 nights mula ngayon, gugunawin ng Diyos ang Nineveh." Sabihin mo sa kanila upang sila'y magsisi sa kanilang kasalanan. Natakot ang tao. Nangaral si Jonah, gugunawin ang Nineveh kung hindi kayo magsisisi. Hayop, hari, lahat, papatayin. Naniwala yung mga taga Nineveh, pati mga hayop nagpasting at hindi kumain. Then, dahil nagsisi ang mga tao, hindi ginunaw ng Diyos. Si Jonah hiyang-hiya. "Lord, ba't hindi mo ginunaw?" Nagsisi. Paano ko parurusahan ang bayang nagsisi? Pati mga presidente, nagkayong magaspang. Kaya yung presidente natin, dapat yan, magkayong magaspang. Mag-ayuno. Can you say amen? Sa nangyayari sa ating bansa, mga kapatid. Hindi mo maaatim na matulog, mga kapatid, sa mga sweet. Diba? Na magpasarap sa buhay na ganyan ang pinagdadaanan ng ating bansa. Diba? Yung hari ng Nineveh, nagkayong magaspang. Umiyak sa Diyos, nagrepent. Can you say amen? At nakalaya sa kahatulan ang Nineveh. Walang sign. Ang ibinigay sa masama at wicked na henerasyon na ito ay ang sign ni Jonah. Sa panahon natin ngayon, ano ang sign ni Jonah? Ang sign ni Jonah, iniluwanan Diyos ang isang propeta sa kanyang bibig at nangaral ng kahatulan sa mundong ito. Walang ibang miracle, kundi pinangaral lang ang judgment sa earth. At ang bride, na kagaya sa mga Nineveh, nagrepent. Diba? Walang maraming mga tinatawag na mga palatandaan. Sapagat ang wicked and adulterous generation na to, seeketh after a sign. Ang binigay na sign ng Diyos sa ating henerasyon, mensahero. Propeta. Kaya ang sabi ng henerasyong ito, may propeta pa ba sa ating panahon? Hindi sila naniwala. Can you say amen? Greater than Jonas is here. At yun ang message natin ngayon na pinag-uusapan. Na walang iba, si Kristo. Ang sign sa adulterous and wicked generation na to na ating kinabubuhay ay Word made flesh. Diretsahan po yun. Ako yun. Kayo yun. Ang bride of Christ, ang sign dito sa tinatawag na wicked and adulterous generation. Dahil sabi ni Abraham, "Panginoon, kung may 50, gugunawin mo ba ang Metro Manila?" Hindi, napakarami ng 50. 50 yung Sodom and Gomorrah, isang bansa yun. Isang estate yun, kambal na estate. Dahil sa tinatawag na 50, hindi niya gugunawin. Huwag nawang mapuot ang Panginoon. Kung meron pong 30 matuwid sa Metro Manila na saints, gugunawin mo ba? Aba hindi, napakarami ng 30. Can you say amen? Ang nangyari po sa pakikipag-bargain ni Abraham, wala pa pong 10. Nahiya na siya tumawad. Itutuloy niya ang judgment. Hindi ko ibig sabihin 10 lang o 3 lang ang matuwid dito sa Metro Manila. Mga kapatid, I believe na ang judgment ng Diyos is at hand. Nandiyan na at hindi na mapipigilan. Yung mga taga-NDRCC, kasama daw yung mga Hapon, nag-meeting dyan sa Pateros, kasama si Pastor Reden, Brother Reden. Pinag-meetingan nila yung fault line dito sa atin. Diyan daw sa Pembo may fault line. Magkakaroon daw ng tinatawag na Big One. Sa isang baksakan, 10,000 ang mamamatay sa Pateros lang. Pateros lang.
At ang magiging evacuation center nila, yung Garden of Memory daw. Yun ang mga plano. Dahil yung Marikina fault line, dadaan sa Pasig. Ilang kaya sa Pasig? Ilang kaya sa Marikina? Ilan kaya sa Quezon City? At naway bago dumating yan, ay wala na tayo rito. Can you say amen? Ready na tayo para sa rapture. Papunta Muntinlupa. Kanlubang. Papunta ron. Kung magdidikit-dikit ang mga fault line, kasabay na ang California. Marahil. Diba? Pag lumubog ang California, rapture na. Yun ang ating palatandaan. Kaya, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, na hindi tayo nagsasaya, hindi tayo natutuwa dahil may kahatulan. Nalulumbay nga tayo. Diba? Dahil ang tao, hindi nagigising sa mga dilubyo na ito na pinagdadaanan natin. Dahil nabulag sila na ang tanda na dapat nilang makita ay ang super sign, Word made flesh. Ang Diyos, mga kapatid, ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay nasa form ng bride. Ito ang super sign. But the church has got a super sign. God back in the church manifested in human flesh. God united with man. Yun na po ang pinakamahalaga. Ang Diyos nakipag-isa sa tao. Habang nasusunog yung Sodom and Gomorrah, si Abraham ang himbing ng tulog. Nakuha nyo, mga kapatid, napakalayo niya sa kapahamakan. Samantalang yung kanyang pinsang si Lot, halfway Christian, tumatakbo. Nag-i-evacuate papunta kay Abraham. May mga kamag-anak ba kayo sa Tacloban? Mag-i-evacuate yan, papunta sa inyo. Diba? At yun ang time para sharean ninyo. Iyon ang time na ibahagi ninyo ang mensahe, ang Word made flesh. Dahil wala silang ibang tatakbuhan kundi ang Word made flesh. Sa panahon ng mga kagipitan. Diba? Yun ang inyong chance para mag-share. Sabi nga ni Brother Jerry, parang ang sarap mag-share ngayon. Tama. Yan ang appointed time para mag-share. Diba? Bibigyan ko kayong pamasahe, papuntang Tacloban. Sige, sino yung mga gustong ready na mag-mission? Amen? The signs of the time. Ito na yung huling kapanahunan, mga kapatid. Hallelujah. Meron tayong mission pan dyan na naka-ready. Pag may magmi-mission, sabihin lang, Pastor, magmi-mission ako. O sige, go on. Diba? Sapagkat ito na yung appointed time. Hallelujah. God is uniting His bride. She is coming together from the east and the west. So, ang sign kay Abraham, malayong-malayo si Abraham sa kaguluhan. Dahil bride siya. Can you say amen? Ang tanging sign na nandun kay Abraham ay ang Diyos na nagkatawan tao. Nakipag-communion sa kanya. Nakipag-usap kung ano ang mangyayari pa sa susunod. Sabi po, mga kapatid ng mga NDRCC, mga Weather Bureau, ang mga bagyo ngayon na paparating pa, mas malalakas. Diba? Kakaiba na. Mas matitindi. Ang mga earthquake ngayon na darating, mas matitindi. Super. Kasi ito na yung super age. Diba? Ito na yung tinatawag na super sign. Pati nga Catholic Church, mga kapatid, alam nyo ba yon? Meron silang isang malaking observatory. Nag-invest sila. Pinag-aaralan na nila ang kalawakan, baka may alien na dumating. Sabi nga nung isang tinatawag na announcer, Bishop, naniniwala na po ba ngayon ang church sa alien? Walang masama kung ating pag-aaralan, sabi ng bishop. Na bago na ang pananaw nila na meron ng extraterrestrial somewhere. Nasasakop sa mundo. Meron, totoo yan, meron silang observatory na malaki. Pinakamalaki sa buong mundo. Upang manmanan ang mga activity sa ating atmosphere. Can you say amen? So sa message, pinaliwanag sa atin, yung sinasabi nila mga extraterrestrial, yan ay imahinasyon ng kanilang mga pag-iisip, yung kanilang nakikita doon ay mga UFO. Yun ay angel. Investigating judgment sa earth.
Hinabol nila, hindi nila mahabol eh. Yun po'y liwanag. Mga angels yun. Yun ang nagsasaysay sa Panginoon. Kagaya sa panahon din ni Noah. Yung gugunawin ng mundo, pinadalang mga anghel. Nag-report. Billions, Lord, ang malulunod. Okay, sige, call. 40 days and 40 nights, babaha. Ang mga tao, Lord, hindi pa rin nagrepent. Lalo pa nilang pinusong ang alipin mong si Noah. Pinagtawanan pa nila si Noah. Kaya lalong nag-grieve ang Panginoon sa tao. Kaya ang mundo sa time ni Noah, ginunaw 40 days and 40 nights. So merong tinatawag na sign doon na kanilang na-overlook. Ang sign talaga doon na pinadala ng Diyos para sa kanila, si Noah. Diba? Can you say amen? Si Noah ang makapagliligtas sa kanila. Pinagtawanan nila ang sign. The same then in these last days, ang sign na pinadala ng Diyos sa mundo, ang bride, ay ibo-boycott. Magkakaroon ng boycott sa message, sa truth. Can you say amen? Pag naganap yan, yun na po, mga kapatid. Yung final destruction ng earth ay darating. Meron ang word made flesh sa earth. Ba't sinabi ni Jesus, kayo ang asin ng sanlibutang ito? Sino kaya yun? Yun ang church, yun ang bride. Pag sinabing, kayo ang asin, kayo'y halimbawa. Diba? Kayo'y example sa mundong ito. Kayo ang ilaw ng sanlibutang ito. Ibig sabihin, tanglaw. Good example. Liwanag. Sino yung liwanag ngayon? Yun ang bride. Yun ang true church, mga kapatid, na nagdadala ng tunay na turo at aral. Kaya kung itatago mo ang liwanag sa ilalim, paano niya maliliwanagan ang buong dako? Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, ang liwanag ay kinalap niya. Kaya kayo ang liwanag na yan. Ang ating buhay ay huwag maging stumbling block sa mga tao. Huwag maging reproach ang ating mga patotoo sa kanila. At hindi nila sabing, believer ba yan? Ba't tumotoma pa? Believer ba yan? Bakit gumaganyan pa? Diba? Ang tunay na believer ay nabago na. Believer ba yan? Ba't nagmumura? Lakas pa magmura. Umuusok. Diba? So, ang tunay na believer, mga kapatid, na binago na ay na-change na. From inside out. Outside. Na-change na. Kaya yung mga nabago na, yung mga na-change na, kayo ang asin ng sanlibutang ito. Kayo ang ilaw ng sanlibutang ito. Inyong tanglawan ang mundo na to na ating ginagalawan. Dahil ang inyong impluensya at ang inyong patotoo ay magiging pag-asa nila. Can you say amen? Hihingi sila ng prayer request sa inyo. Magpapa-counsel sila sa inyo. Can you say amen? Dahil kayo ang liwanag ng sanlibutang ito. Can you say amen? Ang super sign ay word made flesh. Ang Diyos ay nagkatawan tao. Ang salita ng Diyos ay nahayag sa laman. Naging mananampalataya. Naging mga buhay na titik at letra. And the church and the bride and the word is becoming so one. Parang kinakasal. Yung nobyo at nobya ay nagbow na. Humantong doon sa tinatawag na bow. Yung bow, mga kapatid, yun yung word na, will you marry me? Pag sinabi ng bride, I will, uniting time na yun. Can you say amen? Uniting time na yun. Yun na pong naganap sa ating kapanahunan. Si Kristo at ang true church ay naging isa na. Meron ng hindi nakikitang pakikipagkaisa. At hindi namamalaya ng mundo, na overlook ng mundong ito. Until the very word itself is working out the works of the bridegroom. Amen. You see it? A uniting. Not no more join the church. Hindi daw. Hindi daw uniting yun. Pastor, join ako. Hindi daw yun. Pastor, attend ako.
1 week lang. Hindi daw yon ang tunay na uniting. Hindi yun tinatawag na present. Hindi ganun. Ginagawa din natin yun nung tayo'y Katoliko. Diba? Papasok tayo sa simbahan, dadaw-daw tayo doon sa holy water. Bye-bye, Lord. Ganun lang kasimple. Hindi pa nagiinit yung ating puwet sa simbahan pagka daw sa holy water. Bye-bye, Lord. Alam mo ba sa church, hindi rin pwede yung ganun. Kung na born again ka na, mag-i-stay ka na sa church forever. Ibibigay mo na yung buhay mo sa salita ng Diyos. Hindi ka na rin lulubog lilitaw. Ikaw ay magkakaroon na ng commitment sa kanyang salita. God and man became one na. The message and the bride became one. Magiging isa na. Kinasal ka na sa salita. Hindi yung, masakit ang ulo ko, hindi mo na ako sisimba. Masakit ang ulo, may sakit, wala, mga kapatid. Pwede bang idahilan nyo ng isang pastor? Pasensya na kayo, mga kapatid, masakit ang ipin ko, pass muna. Hindi po. God and man became one. Di ba? Kaya pagagalingin ka ng Diyos. Kung may sakit ka, pumunta ka rito, pagagalingin ka niya. Ipagpe-pray ka sa church at gagaling ka. Kung may problema ka, pastor, matindi po problema ko, hindi ako makasimba. Magsimba ka nga, yun nga ang sagot eh. Yun nga ang sagot, mga kapatid, sa iyong problema. Pag upo mo, narinig mo ang sermon, ay praise God, narinig ko na ang answer. Huwag mong idahilan, may apo ako, pastor, may anak ako, kunin ng Diyos yan. May trabaho ako, pastor, nag-aaral ako, alisan ka ng tinatawag na trabaho. Ang bigat nun, mga kapatid, God is a jealous God. Huwag mo siyang i-compare sa mga bagay ng mundong ito. Kailangan makipag-isa ka sa Kanya. Can you say amen? Uniting time. Not no more join church, no more of this, but flee from everything and tied to Jesus Christ. See, it's the uniting time. God uniting His bride together, bringing it back, just exactly uniting the word of His promise. Meron siyang salita ng pangako. Kailangan ito'y maging isa sa atin. Paano natin tatanggapin ang kanyang salita ng pangako? Ang bawat mensahe na may pangako sa ating kapanahunan, tanggapin natin ng maluwag sa ating puso. Dahil yun ay word of promise. Can you say amen? Nakapaloob doon ang kanyang mga gagawin at mga pangako para sa atin. Kung yun ay ating susundin at tutuparin, magaganap sa atin ang hindi nakikitang pakikipagkaisa. Hallelujah. Kaya glory to God, mga kapatid. Siguro gando na lang yung ating mensahe. What's the nature? What's the signs? Ang mga kaganapang yan ay isang palatandaan ng napipintong pagparito ng ating Panginoon. Amen. Awitin natin ang awit uli na ano yun? Through it all. Sing this song with all our hearts.